Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang presyo ng bigas. So, na-lift up na ang price ceiling ng bigas noong October 4. Nagbigay ng pronouncement ang administrasyon ni PBBM. May narinig akong projection ng Department of Agriculture galing mismo sa Senior Undersecretary ng DA, si Yusek Panganiban, Domingo Panganiban. Well, nakakatuwa yung projection. Sana magkatotoo. Ito daw buwan ng October, ang presyo ng bigas bababa 36 pesos per kilo. Ulitin ko, sa isang media interview, narinig ko mismo, napanood ko, Yusek Panganiban, 36 per kilo na lang. So, ano ang dahilan? Dahil daw, ang dami ng harvest. Nagsimula kasi ang harvest last month. Ngayon, peak season ngayon ng harvest, and hanggang katapusan, harvest yan. So, dahil maganda po ang palay harvest natin ngayon, itong season na ito. I don't know ilang metric tons, 2.9 metric tons. Basta, malaki. So, babaha ang bigas sa merkado. So kung marami ng bigas sa merkado, yun na, yung presyo aabot daw ng 36. So, I don't know kung nagsimula na dahil October 8 pa naman lang ngayon. Nung huling bumili ako ng bigas last week, 46 per kilo ang nabili ko. Yung dinistribute natin sa Talandig Tribal Village, 46. Kasi ayokong magbigay naman ng kung magbigay naman lang tayo yung medyo magandang quality. Yung palang 41 pesos per kilo na binebenta nung may price cap pa, ang hina pala, ang baba ng quality. Durug-durug, may mga bato, may amoy. Kasi yung ibang retailers, para hindi masyadong malugi, yun na, hinahaluan na lang. So, 46. So ako, tayo kung pwede, i-monitor natin, please mag-comment kayo, ipaalam sa akin through my messenger o dyan sa comment section. Kasi kung tutuwan ako, maraming matutuwang Pilipino. Ako, number 1 akong matutuwa kasi dati sa Talandig Tent City, nakakabili ako ng 900 pesos per yung 25 sacks rice. So, yeah, less than 40 ang kwanon. Sana babalik. May isa pang DA official na narinig ko, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Ang sabi naman niya, for this year hanggang end of December 2024, wala na daw increase ng presyo ng bigas. Hindi na daw mauulit yung nangyari August, September na pumalo ng 60 hanggang 80. So, these are positive pronouncements na sana totoo. Kasi ang daming Pilipinong nahihirapan. May nabasa akong article na yung consumption o yung paggastos ng Pilipino, ang gastos ng Pilipino, majority napunta sa pagkain. Bakit? Kasi mahal na ang pagkain . So, kukunti na ang naisave, kukunti na ang naibili sa other bagay, pagkain na lang. So, kung puros pagkain na lang, anong mangyayari sa pamilya, yung kinabukasan?
iyan ang importante, yung we need to save. Kaming mga Ilocano, diyan kami diyan kami well-known kuripot. Ang aking nanay, late mother ko, sabi niya, walang pera. Mamaya pag may biglang pangangailangan, nako, ilalabas niya na yung pitaka niya. May pera. Si Commander Julie, ganyan din. Marunong, matipid ang aking Commander Julie. Ako, medyo hindi ko maintindihan ang sarili ko kung may hawak akong pera at may nakikita akong nangangailangan. Bigay. Itong sweldo natin ng YouTube. Salamat pala. Lumalaki na ang kita natin ng YouTube. Halos tumaas more than 200% ang increase. Starting last month, ngayon, dahil sa dumadami na ang ating subscribers, dumadami ang nanonood. So lumalaki ang kita, kaya ayun, kayang-kaya na nating suportahan. Yung Talandig 10 City natin, 30 families na ang sinusuportahan natin. Libre bigas, libre lahat ng abono, libre yung twine, lahat ng pangangailangan nila, pati eskwela ng mga bata. Hindi lang namin na i-vlog. Mga amot-amot o mga contribution sa eskwela, yung uniforms nila, ngayon kapote, payong, marami silang pangangailangan, yung pagkuha ng birth certificates, kasi hindi na sila officially enrolled sa DepEd pag wala silang maipakitang birth certificate. Okay lang kung birth certificate galing sa munisipyo, yun na yun, pwede na. Hindi. Kailangan pa rin, mas maganda yung galing sa Philippine Statistics Authority. Kaya kami na, ang gumagastos, lumalakad lahat, at marami ng bata na nag-aaral sa itong from Talandig 10 City. May mga birth certificate na sila from PSA, na isubmit na sa eskwela nila, yun, formally enrolled na sila. So, lahat ito nasusuportahan natin dahil sa panonood nyo sa ating vlogs. Okay, balik tayo sa bigas. So, ngayong katapusan ng buwan na ito, bibili na naman tayo ng bigas para sa ang rice supply sa kanila hanggang December or January. Kung lahat sila nag-harvest na ng bigas, ng sayote, wala na, stop na yung rice support. Yung 6 na nag-harvest ngayon ng sayote, yun, stop na ang rice support. Yung 24 families na lang ang sinusuportahan. Kasi may sarili ng income yung So, let's pray na sana magkatotoo itong projection ng taga-DA, na sana wala nang increase, ang laking alibyo, ang laking tulong kung ma-maintain yung kahit yung 40 na lang. Kasi nasanay na tayo sa 40. Di mas maganda kung 36. Napakaganda kung hindi natataas. But I have my apprehension. Hanggang ngayon, nandiyan pa yung mga smugglers, hoarders. Hindi pa man nakasuhan ng malakas na kaso, wala pang nakulong, nandyan lang sila. So kahit madami tayong supply ng bigas, kasi madaming ani, plus may darating pang imported rice, kasi ang dami nang nag-import ng bigas. As long as magbayad ka ng tariff or buwis, makapag-import ka na kung kahit gaano, hindi na regulated yung volume of imported rice. Negosyo na talaga. So, kahit ang daming bigas, both locally produced and imported, kung yung mga negosyante, yung mga hoarders, itatago, ikokontrol ang presyo, wala rin. Kaya kailangan itong gobyernong nating ito yung may astig, may dating, may tapang na habulin, kasuhan, ikulong ang mga rice
Hindi lang rice. Smugglers and hoarders, lahat ng agricultural products dapat sampulan. Hanggang ngayon wala pang sample eh. So ulitin natin, i-monitor nyo rin, sana magkatotoo itong projection na wala nang increase ng bigas hanggang end of this year, hanggang 40 na lang at pababa pa daw, posible maging 36 per kilo.